Praise the name of the Lord. Isang mapagpalang gabi muli mga kapatid sa pangalan po ng ating Panginoon. Tayo po muli ngayon ay magsama-sama ang Diyos ay ating pong purihin at luwalhatiin. Praise God at pasimulan po natin ang gawain ito sa pamagitan po ng ating pagpupuri sa Panginoon. Praise the Lord as we sing this song. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Let us worship and praise the name of Jesus as we sing this song. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Blessed be the name. Oh, blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised. He is worthy to be praised and adored. So we lift our holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Isa pa. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift our holy hands with one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. You are worthy, O Lord. Hallelujah. Worthy. You are worthy. King of kings. King of kings, Lord of lords. You are worthy. Worthy. You are worthy. King of kings, Lord of lords, I worship you. You are holy, God. Holy. Yes, you are. You are holy. Praise God. Hallelujah. King of kings, Lord of lords, you are holy. Oh yes, hallelujah. Amen, amen, amen. You are holy. Yes, Lord, we worship you in the beauty of your holiness. King of kings, Lord of lords, I worship you. You are holy. Holy. You are holy. King of kings, Lord of lords, you are holy. Hallelujah. Yes, Lord God. Hallelujah. You are holy. King of kings, Lord of lords, I worship you. King of kings, Lord of lords, I worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Dakila at mapagpalang Diyos, ngayong gabi, muli po kami nagkakaisang itinataas ang iyong dakilang pangalan. Kami po'y lubos na nagpapasalamat sa iyong kabutihan at katapatan sa aming mga buhay. At sa isang dakilang pribilehiyo na minsan pa, ikaw ay amin pong mapaglingkuran sa gabing ito. At ang iyong salita, Panginoon, ay maging pagpapala sa bawat isa sa amin. Dakilang Diyos, pagpalain mo ang bawat isa na makakasama namin ngayong gabi. At pagpalain mo, Panginoon, ang paghahayag ng iyong salita. We pray na ang iyong mga salita na amin pong tatalakayin ngayong gabi ay maging kalakasan ng aming pong mga spiritual na buhay. Gamitin mo ang iyong abang lingkod, Panginoon, at ang aming pong
Dalangin ngayong gabi, O Diyos, na samantalang ang iyong mga salita ay pinapangaral, mangusap ka, Panginoon, sa bawat isa. Sa lahat ng makakasama namin sa dakong ito at lahat ng kasama namin online, Panginoon, ikaw po ang siyang umabot sa amin pong mga pangangailangan. Maraming salamat at binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba. In Jesus' name, amen and amen. Mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy, dadako na tayo sa salita ng ating Panginoon. Magbabasa po tayo dito po sa aklat ng John, chapter 14, verses 1 up to verse 3. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Sa wikang Tagalog, huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Pagpalain ng Diyos ang kanyang banal na salita at malaya na po kayong makakaupo, mga kapatid. Amen. Sa gabing ito ay nais ko pong dalhin ang salita ng ating pong Panginoon, the promise of His coming. Ang pangako ng kanyang pagparito o ang kanyang muling pagbabalik. Mga kapatid, alam po natin na ang ating Panginoon, praise God, ay naparito sa sanlibutan upang tayong lahat ay magkaroon ng katubusan o kaligtasan. Ginawa ito ng ating Panginoon upang tayong mga taong makasalanan na hindi makaabot sa Kanya dahil siya ay Diyos na banal, tayo po ang Kanyang inabot, mga kapatid. Siya po ay naparito sa sanlibutan at siya po ay nagdusa, siya ay namatay, siya ay inilibing at muling nabuhay, praise God. At sa kanyang muling pagkabuhay ay kanya pong ipinahayag ang pagtatagumpay laban sa kasalanan at laban sa kamatayan. Amen. Kaya nga po ang mga sumasampalataya sa ating Panginoon ay mayroon pong tiyak na pagtatagumpay, praise God, na ipinangako ng ating pong Panginoon. Hallelujah. At alam natin nung ang Panginoon, mga kapatid, ay muling nabuhay. Siya po ay muling bumangon mula sa mga patay. Siya po ay nag-stay dito po sa lupa ng mga ilang panahon, 40 days, mga kapatid, after ng resurrection. Pero bago po ang kanyang pag-akyat sa langit, siya po ay nangako na siya po ay muling babalik. At mula po nga sa binasa natin sa banal na kasulatan, ang pangako ng ating pong Panginoon, praise God, na ang wika niya, huwag magulumihanan ang inyong puso. Nais ng Panginoon na ang mga mananampalataya ay mabuhay ng mayroong kapayapaan at may katiyakan. Kaya anuman po ang mga nagiging kaganapan, praise God, ang Panginoon po ay mayroon pong paunang salita na huwag magulumihanan ang inyong puso. Ang sabi ng Panginoon, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. At nabanggit niya po ang mansyon o tahanan, praise God, na ihahanda para sa atin. Dito sa verse 2, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo upang sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Ito ang pangako ng Panginoon. Siya ay paruroon at ipaghanda tayo ng dakong kalalagyan. At yun nga po, ang Panginoon ay umakyat sa langit at ito ang kanyang iniwang pangako. Tayo ay paghahanda ng dakong kalalagyan. At ang wika niya sa verse 3, mga kapatid, at kung ako'y pumaroon
at kayo'y maipaganda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Purihin ang ating Panginoon. At mga kapatid, alam po natin na ang pangakong ito ng Panginoon ay tiyak sapagkat lahat ng pangako ng Panginoon, mga kapatid, ay garantisadong mayroon pong katiyakan. All the promises of God are yes. Amen. All the promises of God are amen. Hallelujah. And we can always count on the promises of the Lord. And so He promised to come again. Siya po'y nangako na muling paririto upang tayo'y tanggapin sa kanyang sarili. At mayroon siyang pangako, mga kapatid, na lugar na paglalagyan. Napakabuti ng ating Panginoon sapagkat alam niya that this world is not a perfect place, praise God, para sa atin. Kaya ang Panginoon, naghanda siya, mga kapatid, ng lugar. Alam ng Panginoon kung anong kahihinatnan ng sanlibutan ito. Kaya mga kapatid, nagpauna na siya, amen, na nangako na hindi ito ang ating tahanan. Amen. Hindi ito ang walang hanggan nating tahanan. We are not of this world. In fact, our citizenship is in heaven. Hindi po tayo, mga kapatid ko, inilaan ng Panginoon para sa sanlibutan, mga kapatid, upang matagalan dito sa mundo. Kahit ang mundo mismo, mga kapatid, ay hindi po mananatili magpakailanman. Kaya ang Panginoon ay nangako na kapag naipaghanda tayo ng dakong kalalagyan, siya'y muling babalik. Siya'y muling paririto at tayo kukunin niya sa kanyang sarili o tatanggapin sa kanyang sarili upang kung saan siya naroon, tayo naman ay dumuon. Isang napakagandang pangako, mga kapatid, ng ating Panginoon. Alam niyo po, kung wala itong pangako ng ating pong Panginoon ay maaaring tayo ay nagugulumihanan sa mga panahong ito. Lalo pa ating pong nasasaksihan ang mga kaganapan sa sanlibutan sa mga panahong ito. In fact, nabanggit ng ating Panginoon sa Matthew 24:6 and 7 na isa sa mga tanda ng huling araw, praise God, na kasalukuyang ating pong natutunghayan sa kasaysayan ng mundo. Ito pong aklat ng Matthew 24:6, ganito ang sinasabi ng Biblia. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled. For all these things must come to pass, but the end is not yet. So makakarinig daw tayo, mga kapatid, ng mga digmaan, mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong magulumihanan. Narito lagi, mga kapatid, praise God, ang paalaala ng Panginoon. Bago siya nangako na siya ay muling babalik, sinabi niya rin, mga kapatid, huwag magulumihanan. At nabanggit ng Panginoon na makakarinig tayo ng mga digmaan, alingaw-ngaw ng digmaan. At ang sabi niya, see that ye be not troubled. Huwag tayong magulumihanan. For all these things must come to pass. But the end is not yet. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay kinakailangang mangyari. Datapwat, hindi pa ang wakas. Mga kapatid at mga kaibigan, ang salita ng Panginoon at mismo ang ating Panginoon na nagsasabi, ang mga bagay na ito ay kinakailangang mangyari. At alam ng Panginoon ang bagay o ang mga bagay na kinakailangang mangyari ay talaga pong mangyayari. Verse 7, for nation shall rise against nation and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. Sapagkat ang bansa, mga kapatid, ay magsisilaban sa kapwa bansa, amen, at ang kaharian, laban sa kaharian, at magkakaroon ng famines or tagutom, magkakaroon ng pestilences, magkakaroon ng mga salot, magkakaroon ng earthquakes, mga lindol sa iba't ibang dako. Yan ang sinasabi ng verse 7 ng Matthew 24. At mga kapatid, hindi na tayo kailangan lumayo para makita natin ang mga bagay na ito. It's happening. Or these things are happening. Ito po ay nangyayari sa panahon natin
ngayon. And so, kung babalikan natin, mga kapatid, ang pangako ng ating Panginoon, ito ang nagbibigay sa atin, praise God, ng pag-asa. Sapagkat sa kabila ng ganitong mga pangyayari, ang mundo ngayon, mga kapatid, ay nalalagay sa gitna ng uncertainties, walang katiyakan. Amen. Mga bansa na makapangyarihan ay nagigirian, mga kapatid. Ang economic system ng sanlibutan, mga kapatid, ay talaga po namang mayroon pong banta, mga kapatid ko, ng pagbagsak. Ngunit kung ating titingnan ang pangako ng ating Panginoon, mga kapatid ko minamahal, hallelujah, ito ang nagbibigay sa atin, praise God, ng kalakasan at katatagan. Kaya nga ang laki ng advantage ng mga mananampalataya sa panahon ngayon. Sa panahon ngayon, mayroon tayong pwedeng panghawakan bilang mga mananampalataya, mga anak ng Panginoon. Hallelujah. That we can embrace the promises of God in the midst of tribulation. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Yung pangako ng Panginoon, mga kapatid, na kanyang muling pagbabalik, kung ito po ang ating titingnan, ay makikita po natin, praise God, hallelujah, that the promise of His coming, hallelujah, is a comforting promise. Ito po, mga kapatid ko, ay pangako na nagbibigay ng comfort sa atin. Sinasabi ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 up to verse 18, ganito ang sinasabi ng Bible. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Hallelujah. Ito yung pangako, mga kapatid, praise God, ng salita ng Panginoon. Ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na mayroong sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay unang bubuhayin. Amen. Ito ang pangako ng Panginoon. Kaya yung pong mga mananampalataya na physically ay nakaranas, mga kapatid, ng pagpanaw dito sa mundo, hindi po natatapos doon, praise God, ang buhay ng mga mananampalataya. There will be resurrection. And when Jesus comes, hallelujah, makakaranas, mga kapatid ko, ng muling pagkabuhay ang mga namatay kay Kristo. Hallelujah, ito yung pag-asa. At ang mga nabubuhay na nangatitira sa pagbabalik ng Panginoon, ang sabi ng Biblia, shall be caught up together with them in the clouds. Amen. Aagawing kasama nila sa mga alapaap. At sa gayon, ay sa Panginoon tayo. Praise the Lord. Itong fulfillment ng promise ng ating pong Panginoon. Hallelujah, na sinasabi sa 1 Thessalonians. At ang sabi ng verse 18, wherefore, comfort one another with these words. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Praise God. Ito palang pangako ng Panginoon ng katuparan ng kanyang pagbabalik, praise God, is a comforting message. At ang sabi ni Paul, comfort one another with these words. Mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Kaya nga po, sa gabing ito, mga kapatid at mga kaibigan, ang pagpapahayag ng pagbabalik ng ating pong Panginoon, praise God, ay naghahatid po ng comfort, ng kaaliwan, praise God, sa mga nagtitiwala, sa mga mananampalataya, sa mga umaasa, praise God, sa pagbabalik ng ating pong Panginoon. Sapagkat kung tayo po ay nakatingin lamang sa sanlibutan at ang ating pag-asa, mga kapatid, ay nakatuon sa sanlibutan, ang sabi ng banal na kasulatan, tayo po ay magiging miserable. Amen. Kaya ang pag-asa natin, our hope is not in this world, our hope is in the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. At sa pagbabalik ng ating pong Panginoon, nagkakaroon tayo, mga kapatid, ng assurance of reunion with loved ones. Amen. Yung mga nauna na kinuha ng Panginoon, praise God, there will be a grand reunion, praise God, sa mga mananampalataya. Praise the Lord.
At ito po ay nagbibigay sa atin mga kapatid ng kaaliwan. Praise God. Inaalis ito ang takot mga kapatid sa anumang distraction na naghihintay sa sanlibutan. Praise God. Maraming banta ang sanlibutan. Ngunit mga kapatid, alam po natin, hallelujah, na ang ating Panginoon, praise God, ay nagtatag ng kingdom na hindi matatapos. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. May tagumpay sa pangalan ng Panginoon. Mayroon tayong comfort mga kapatid, praise God, kung pag-uusapan natin ang pagbabalik ng ating pong Panginoon. Hallelujah. The promise of Jesus coming, hallelujah, is a comforting promise. Praise the Lord. And the promise of His coming is a cautioning promise. Ito mga kapatid ay nagbibigay ng caution. Praise God. Tayo ay pinaghahanda o tayo po ay pinagbabantay. Praise the Lord. Mayroong tayo dapat kahandaan mga kapatid sa pagbabalik ng ating pong Panginoon. 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 up to verse 3. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan sa wikang Tagalog. Data patungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon, mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anuman, sapagkat kayo rin ang mga lubos na nakakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Pagka sinasabi ng mga tao kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayoy darating sa kanila ang biglang pagkawasak, na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao, at sila'y hindi mga kakatanan sa anumang paraan. So ito ay nagbibigay sa atin mga kapatid ng kahandaan kung paano sinasabi na ang pagbabalik ng Panginoon ay katulad ng magnanakaw sa gabi. Bakit po naitulad sa magnanakaw sa gabi? Sapagkat ang pagbabalik ng Panginoon na meron pong tinatawag na element of surprise. Ang magnanakaw sa gabi ay naroon mga kapatid ang element of surprise. So we don't know the time, the day of His coming mga kapatid. At ang Biblia ay tinuturuan lang tayo mga kapatid na tayo'y mangagbantay. Tayo'y mangagpuyat. Ang ibig sabihin, nasa atin lagi ang spirit of watchfulness. Praise the Lord, para sa pagbabalik ng ating pong Panginoon. Hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos. Praise God. So tayo po ay dapat laging handa. Amen. Ako'y naniniwala na sa pagbabalik ng Panginoon, kukunin ng Panginoon ang mga taong handa. Amen. Hindi po yung mga taong maghahanda pa lang. Our God is a God of preparation. Every time na siya may gagawin mga kapatid sa mundo, lagi siyang may pinaghahanda. Amen. Sa panahon ng pagunaw ng Panginoon ng sanlibutan sa panahon ni Noah, ay may pinaghahanda ang ating Panginoon. So si Noah ay nag-prepare mga kapatid, praise God, para sa araw na yun. At ang Panginoon mga kapatid, sa pagbabalik niya, ay mayroon pong pagkakahalintulad, praise God, sa panahon ni Noah. Amen. Nagpiprepare mga kapatid, praise God, para sa sinasabi ng Panginoon na magaganap. Samantalang ang mundo ay sumasama ng sumasama. Sa panahon ni Noah, ganun mga kapatid. At sa panahon natin ngayon, ay ganun din. Ang mga tao ay naging mahilig mga kapatid sa mga bagay na hindi kalooban ng ating Panginoon. At ang kasamaan ay lumaganap at ang Panginoon ay nagpasya ng mundo ay gunawin mga kapatid sa pamamagitan ng tubig. Ngunit ang mundo, mga kapatid, ang bahaghari ay isang tipan ng Panginoon na ang mundo ay hindi na po gugunawin sa pamamagitan ng tubig. Ngunit ito po ay nakalaan mga kapatid sa apoy, hindi na po sa tubig. So, ang paghahanda natin, praise God, ay kinakailangan ayon sa salita ng ating pong Panginoon. Sabi sa Matthew 24 verse 44, therefore be ye also ready, for in such an hour as you think not, the Son of Man cometh. Kaya nga kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Ito yan mga kapatid, sa oras na hindi natin iniisip.
darating ang ating pong Panginoon. At yamang ito po ay pinapahayag sa atin sa pamagitan ng salita ng ating Panginoon. Isang magandang bagay, mga kapatid, ay isang matalinong pagpapasya na tayo po ay laging maging handa. Praise God. And the promise of His coming is a challenging promise. Ito po, mga kapatid, ay mapanghamon na pangako. Bakit challenging? Praise God. Sapagkat sa buhay, mga kapatid, ng mananampalataya, praise God, ang pag-asa ng pagbabalik ng ating Panginoon ay hindi po isang speculation. Amen. At dahil sa katiyakan ng pangako ng Panginoon, ang mananampalataya ay dapat magkaroon ng tamang pagtugon. Paano ba natin itututugunan? Praise God. Ang pagbabalik ng Panginoon ay wala naman pong makakapigil. Ito ay mangyayari. Kaya nga po sa mga pangyayari na hindi naman mapipigilan, dapat harapin po natin ito sa tamang paraan. Amen. 1 Thessalonians 4 or 5:4 to 5. Amen. Ganito ang sinasabi ng Bible at babasahin natin ito, mga kapatid. Itutuloy natin hanggang verse 8. Ganito ang sinasabi sa wikang Tagalog. 1 Thessalonians 5. Verse 4, ngunit kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman upang sa araw na yaon ay masubukan kayong gaya ng magnanakaw. Sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan at mga anak ng araw. Tayo'y hindi ng gabi, ni ng kadiliman man. Huwag nga tayong mga tulog gaya ng mga iba, kundi tayo mga puyat at mga pigil. Sapagkat ang nangatutulog ay nangatutulog sa gabi at ang nangaglalasing ay nangaglalasing sa gabi. Datapat palibhas ay mga anak tayo ng araw, mangagpigil tayo na isuot ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig, at ang maging turbante ay ang pag-asa ng kaligtasan. Praise the Lord. Ito, mga kapatid, ang dapat nating paghandaan. Praise God. Na hindi daw tayo, mga kapatid, dapat nangatutulog sa kalagayan ng ating po mga spiritual na buhay. Dapat tayo po ay mayroon tinatawag na spiritual watchfulness. Mayroon tayong alertness, mga kapatid. Tayo daw ay mga puyat at mga pigil. Pagbabantay, mga kapatid, praise God, at disiplina sa sarili. Hallelujah, purihin ang Panginoon, sapagkat tayo po ay mga anak ng kaliwanagan. Hindi po tayo anak ng kadiliman, mga kapatid. Kaya inaasahan ng Panginoon, praise God, bilang mga mananampalataya na samantalang tayo ay naghihintay sa pagbabalik ng ating pong Panginoon, hallelujah, ay maranasan po natin ang buhay na karapat-dapat sa Diyos upang sa Kanyang pagbabalik, hallelujah, tayo po ay masumpungan, hallelujah, na karapat-dapat sa ating pong Panginoon. Kaya nga po ito pong pag-asa ng pagbabalik ng ating pong Panginoon, ito ay nagpuproduce ng tinatawag na personal holiness. Amen. Kasama ito sa challenge ng buhay ng mga mananampalataya. Praise God. Sabi ng 1 John chapter 3 verse 2, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Verse 3, at sino mang mayroon ng pag-asang ito sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili gaya naman niyang malinis. Praise God. So lahat daw ng may pag-asa ng pagbabalik ng ating Panginoon ay naglilinis ng kanyang sarili. Praise the Lord. Hallelujah. So yung promise na yan ng Panginoon ay mayroong tinatawag na purifying effect sa ating mga spiritual na buhay. Hallelujah. Yamang alam natin na papalapit ang pagbabalik ng ating pong Panginoon, kailangan ito po ay mag-produce ng personal holiness sa buhay po natin bilang mga mananampalataya. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Kaya nga, kung pinag-uusapan natin ang pagbabalik ng ating pong Panginoon, hallelujah, kailangan
produce ito mga kapatid ng biblical holiness, praise God, sa ating mga buhay, sapagkat kung hindi, kahit pag-aralan natin ang pagbabalik ng Panginoon, ito po ay magiging curiosity lang sa atin kung wala tayong application, hallelujah, na naghahanda tayo para sa kanyang actual, praise God, na pagbabalik. Purihin ang ating Panginoon. At mga kapatid, yamang tayo ay nasa huling panahon, waiting for the coming of the Lord. Praise God. The promise of His coming produces concern for the lost. Ito po mga kapatid ay nag-uudyok sa atin para magkaroon tayo mga kapatid ng malasakit para sa mga taong wala pa kay Kristo. Amen. If the hope of believers is in the coming of the Lord, then we should share that hope, amen, to the lost. Kailangan po nating ibahagi yan sa mga tao na hindi pa nakakilala sa ating pong Panginoon. In fact, nung ang Panginoon ay ibuhos niya ang Banal na Espiritu, and even before the day of Pentecost, ang Panginoon mga kapatid ay nagbigay ng instruction, praise God. When He promised, praise God, to pour out the Spirit, ang sabi niya, yung mga tatanggap ng Holy Ghost ay magiging mga saksi ng ating Panginoon Kristo. Acts chapter 1 verse 8, ganito ang sinasabi ng Bible, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Amen. Hallelujah. So mga kapatid, itong talatang ito ay sinabi, binigkas ng Panginoon bago siya umakyat sa langit. Praise the Lord. Tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Kung mapapansin nyo mga kapatid, hallelujah, ang Panginoon sa kanyang pagkakaloob ng kanyang Espiritu sa mga mananampalataya, mayroon po tayong gampanin. Praise God. Being filled with the Holy Ghost, empowered and equipped, praise God, with the power of God, we are expected to be witnesses of Jesus Christ. Inaasahan po ng Panginoon na tayo ay magiging saksi. Ang ibig sabihin, hindi po natin sasarilinin, praise God, ang kaligtasan na ating pong nakamtan. Nung nabanggit ito ng Panginoon, ang sabi ng verse 9, and when He had spoken these things, while they beheld, He was taken up, and a cloud received Him out of their sight. Praise the Lord. Umakyat ang Panginoon, nakita nila, praise God, hanggang sa nawala na sa kanilang paningin. Yan po ay actual na ascension of Christ. Amen. At ang sabi mga kapatid ng verse 10, and while they looked steadfastly toward heaven, as He went up, behold, two men stood by them in white apparel. Verse 11, which also said, ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? The same Jesus which is taken up from you into heaven shall so come in like manner as ye have seen Him go into heaven. Praise the Lord. Hallelujah. Ito yung sinabi mga kapatid ng dalawang lalaking mga nakaputi, angels of the Lord. Hallelujah. Na kung papaanong ang Panginoon ay umakyat, gayon din siya muling bababa. Siya ay muling babalik. Praise God. Ito ay promise, hallelujah, hindi lang promise ng Panginoon, maging ang kanyang mga anghel, mga kapatid, ay naging witness ng kanyang promise to come again. Hallelujah. Kaya nga, mahalaga ang ating paghahanda. Sa Ephesians chapter 5 verse 15 hanggang 16. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise,
redeeming the time because the days are evil. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na inyong samantalahin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Mga kapatid, ito po ang katotohanan sa panahon natin ngayon. Amen. Mag-ingat daw tayo at maging marunong, maging matalino. Amen. Sa lahat ng sitwasyon ngayon sa mundo, mga kapatid, we need the wisdom of the Lord. Amen. Natingnan natin ang mga pangyayari sa mundo ngayon na mayroon pong karunungang taglay na nagmumula sa Panginoon upang ang mga hakbang natin, praise God, ang buhay, pamumuhay natin ay maging angkop sa kung ano dapat tayo dadatnan ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. We are living in the perilous times. Nabubuhay po tayo mga kapatid sa mapanganib na panahon. Ngunit ang isang magandang bagay sapagkat habang ang mundo ay papasama, ang pagbabalik ng Panginoon ay papalapit. At ang sabi ng Titus chapter 2 verse 13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Amen. Looking for that blessed hope. Doon tayo nakatingin. Hinihintay natin mga kapatid, hallelujah, ang mapalad na pag-asa. Ano po yung mapalad na pag-asa? Samantalang ang sanlibutan ay nawawala ng pag-asa, pinanghihinaan ng loob ang maraming tao sa mundo, pero ang mga mananampalataya, looking for that blessed hope, mayroon tayong mapalad na pag-asa. At ang ating mapalad na pag-asa, mga kapatid, will be the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Hallelujah. Ang maluwalhating pagpapahayag, praise God, pagpapakita ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Purihin ang ating Panginoon. And this is our blessed hope. Praise the Lord. Ito po ay pangako ng ating pong Panginoon. And so mga mananampalataya, ang laki po ng ating pong advantage kapag tayo nagtitiwala sa Panginoon. Sa mga taong ang buhay ay sinuko sa Diyos, sa mga taong nagsisi sa kasalanan, tumanggap ng kapanganakan sa tubig at Espiritu, namumuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon, puspos ng Espiritu Santo, ang kaisipan at puso ay nakatuon sa Panginoon when Jesus comes. Hallelujah. Sa pagbabalik ng ating Panginoon, praise God, masusumpungan niya tayong handa at isasama niya tayo, praise the Lord, sa lugar na sabi niyang ipaghahanda niya para sa atin. Praise God. Ang sabi niya, mga kapatid, let not your heart be troubled. If you believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Mayroon siyang pangako, maraming mansyon. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. And so this world is not our home. Praise God. We are just passing through. At ang sabi ng Panginoon, if I go and prepare a place for you, I will come again. And I will receive you unto myself, for where I am, there you may be also. Hallelujah. Kung saan siya naroon, tayo naman ay dumuon. What a promise of His coming. Hallelujah. Dito nakatuon ang ating pag-asa, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Sa mundong ito na punong-puno ng confusion, sa mundong ito, mga kapatid, na punong-puno ng uncertainties, walang katiyakan, ang pangako ng Diyos ay tiyak. Ang ating kaligtasan sa piling ng Panginoon ay tiyak. Ang ating bukas, praise God, sa Panginoon ay tiyak. Ang ating destiny, praise the Lord, ay tiyak sa ating pong Panginoon. Purihin ang Diyos ng buhay. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Praise God. Samantalang aalalahanin natin ang pangako ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Na bagamat ang sanlibutan ay pasama ng pasama, pagulo ng pagulo,
But somewhere beyond the blue, there's a mansion for us. Let not your heart be troubled. Let us believe, embrace the promises of God. Hallelujah. Somewhere beyond the blue, there's a mansion for me. Somewhere beyond the blue, I am longing to be. I see my Savior's face. Come on, hallelujah. See His saving grace. Somewhere beyond the blue, someday. Somewhere beyond the blue, there's a mansion for me. Somewhere beyond the blue, I am longing to be. I see my Hallelujah, praise God. And see His saving grace. Somewhere beyond the blue, someday. One more time. Somewhere beyond the blue. Kaya sinabi ni Paul, there's a mansion. For to me to live is Christ, and to die is gain. Because those who died in the Lord, amen, they will be resurrected. When Jesus comes, the dead in Christ shall rise first, and we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Lord, thank you for your promises. Yes, our hope is not in this world, and our home is not in this world. Hallelujah. There's a place prepared for us. Hallelujah. There will be an eternal dwelling place. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Dakila at mapagpalang Diyos, muli sa gabing ito, kami po ay lubos na nagpapasalamat sapagkat mula sa iyong mga salita, ang iyong mga pangako ay nananariwa sa aming mga puso. Patuloy mo po kaming patnubayan, samantalang kami ay naghihintay sa iyong nalalapit na pagbabalik. Maging katulad kami, Panginoon, ng wise virgins. They were ready, they were prepared while waiting. Huwag mo pong hayaan, Panginoon, na maging katulad kami ng 5 foolish virgins na sila ay kasama ng mga naghihintay, ngunit sa actual ay hindi sila nakasama sapagkat hindi pala sila handa. Gabayan mo kami, Panginoon, sa aming mga buhay, na sa araw-araw ng buhay namin, meron po kaming kahandaan
anytime na ikaw ay babalik. Nawa masumpungan ang bawat isa sa amin, Panginoon, hallelujah, ng aming mga puso, ang aming mga kaluluwa, ang aming buong pagkatao. Praise God, ay naihanda namin sa biyaya at sa tulong mo. Opo, Panginoon, hindi kami mananahan sa mundong ito ng pangmatagalan. Ang mundong ito ay pansamantalang lugar habang naghihintay kami sa pangwalang hanggang tahanan. Gabayan mo kami lagi, Panginoon, ng aming isipan, O Lord God, ay maituon namin sa mga bagay ng kalangitan, hindi sa mga bagay ng sanlibutan. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita at nawa sa gabing ito ang lahat ng aming pong mga napakinggan ay maging patnubay sa amin. Praise God. Hallelujah, na sa iyong nalalapit na pagbabalik, kami po, Panginoon, ay maging handa para sa pangwalang hanggang gantimpala na naghihintay para sa mga mananampalataya. Pinupuri ka namin, Panginoon, at minsan pa binabalik namin sa iyong lahat ng papuri. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakasama namin sa gabing ito. We thank you and we give you all the glory. In Jesus' name, amen and amen. Praise God, mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon. Maraming salamat sa panahon na inyong ginugol sa gabing ito. Amen. Ang biyaya ng Panginoon ay managana sa ating lahat. Thank you so much and God bless us all.